Grabe, isang pinagkakatiwalaang organisasyon. Sa USA, may pasabog kay former President Rodrigo Duterte. Pilipinas, nakakalungkot ito. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Isang matinding pasabog mula sa isang pinagkakatiwalaang organisasyon sa USA ang dumating at may kinalaman ito sa mismong dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero teka lang, hindi ito basta-basta balita na pwede mong palampasin. Pero bakit? Kasi siniwalat nila ang hindi lang simpleng akusasyon kundi isang matinding pagkilala na sigurado magpapailing sa maraming Pilipino. Alam natin, sa politika may mga parangal na nakakapagbigay inspirasyon pero may mga parangal din na ayaw mo talagang matanggap. Isipin mo na lang, may isang award na ibinibigay taon-taon para kilalanin hindi ang pinakamabuting tao kundi ang pinakamapanirang politiko sa mundo. Kung sa tingin mo imposible, isipin mong muli. Kung sa tingin mo hindi mangyayari sa isang Pilipinong lider, mas lalong tignan natin ang sinasabi nila. Sino ang nagbigay ng award na ito? At bakit napili ang dating Pangulong Rodrigo Duterte? Pero bago natin sagutin yan, kailangan mong maintindihan kung anong klaseng organisasyon ang nagbigay nito. Isang independent investigative journalism group sa USA ang taon-taon naghahanap ng mga taong gumawa ng pinakamatinding pinsala sa mundo sa pamamagitan ng organized crime at korupsyon. Hindi sila basta-basta, hindi sila nagpapadala sa impluwensya ng gobyerno at ang mga sinusulat nila may bigat. Pero paano nga ba nagsimula ang award na ito? Dito na nagiging mas interesting ang kwento. Noong 2012, sinimulan ng Organized Crime and Corruption Reporting Project o CCRP ang kanilang Person of the Year Award. Pero imbes na gawing parang Oscars para sa kabutihan, ginawa nila itong spotlight sa mga taong may pinakamalaking kontribusyon sa paglaganap ng krimen at korupsyon sa kani-kanilang bansa. Kaya bawat taon parang listahan ng sino ang dapat managot. At ngayon ito na, taong 2017, Pilipinas, si Rodrigo Duterte. Pero bakit siya? Ayon sa OCCRP, siya raw ang may pinakamalaking pananagutan sa mahigit 1,000 extrajudicial killings at iba pang paglabag sa karapatang pantao. Dagdag pa, pinaniniwalaan nila ang estilo ng kanyang pamumuno ay nag-ambag sa paglala ng takot at pagsira sa proseso ng hustisya sa bansa. Nakakalungkot isipin na ang bansang laging nating pinagmamalaki sa resiliency ay nauugnay sa isang ganitong uri ng pagkilala. Isang award na hindi kayang ipagmalaki. Pero kung may natutunan tayo dito, ito ay na may mga mata sa labas ng bansa na nakamasid sa ating mga lider. Sa makatawid, mas lalo nating kailangang bantayan kung paano ginagamit ng mga nasa kapangyarihan ang tiwala ng taong bayan. At nawa ay hindi totoo ang mga paratang na ito. Hindi na bago sa atin ang balita ng korupsyon, kasinungalingan at abuso ng kapangyarihan. Pero ang masakit na katotohanan, walang leader sa mundo ang perpekto. Kaya kung gusto natin ng hustisya na walang halong pansariling interes at pagmamahal na walang kapalit, hindi natin ito matatagpuan sa sinumang tao, kundi sa isa lamang. Salmo 62 verses 5-6, siya lamang ang ating pag-asa, ang matatag na muog sa oras ng kagipitan. O aking kaluluwa, maghintay ka lamang sa Diyos, sapagkat mula sa kanyang lamang nanggagaling ang aking pag-asa. Siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan. Aking matibay na muog, hindi ako makikilos. Sa makatuwid, kahit gaano kagulo ang politika kaibigan,
Kahit gaano kalakas ang mga balitang nagpapabigat sa atin, meron tayong matibay na sandigan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus, ang tanging lider na hindi kailanman mangiiwan, hindi kailanman mang-aabuso, at hindi kailanman magkakamali. Sa Kanya may hustisya, kaibigan. Sa Kanya may kapayapaan, at sa Kanya may walang hanggang pag-asa para sa isang makasalanang mundo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyo dahil po sa inyo ay mayroon po kaming karapatan na mabuhay sa mundo na punong-puno, Panginoon, ng pag-asa, na bagaman nagkakaroon ng maraming kaguluhan ang aming mundo, ay tulungan niyo po kaming ituon ang aming mga mata sa aming Panginoong Kristo lamang, na siya lamang ang aming sandigan sa sobrang makasalanang mundong ito. Patnubayan niyo po ang bawat isa, ang aming Pangulo, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, ngayon din ang lahat ng tao sa mundo. Patnubayan niyo po kami maging tapat sa inyo at tulungan niyo po kaming magbago at magkaroon ng puso na katulad ng aming Panginoong Kristo, karakter na katulad ng aming Panginoong Kristo, at baguhin niyo po ang aming buong pagkatao. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoong Diyos, sa inyo pong pag-ibig sa amin, at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF, at ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.